Kumikilos na yung mga magnanakaw dito sa lugar namin mga kaidol. So naging alerto na rin yung mga barangay tanod dito sa barangay namin. So hello mga kaidol, welcome back po sa channel ni Bird Strike TV, no? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So kumusta po kayo mga kaidol? So andito rin po ako sa bahay ni nanay mga kaidol. Magtatanong po ako mga kaidol kung anong balita sa nawawalang motor ni Efraim, kung mayroon bang resulta na, kasi si Efraim may hanggang ngayon na hindi ko pa alam mga kaidol kung nakapagtrabaho na ba siya mga kaidol, kasi wala siyang masakyan. So yan mga kaidol, no? So kanina lang nagtanong ako sa barangay. May ibang kaso na din sa ninanakawan ng motor. So ayan, kumikilos na yung mga magnanakaw dito sa lugar namin mga kaidol. So naging alerto na rin yung mga barangay tanod dito sa barangay namin, pero talagang hindi nila mahagilap yung mga taong yun. So ang pakay nila mga kaidol ngayon, mga motor yung tinatarget nila. So kaya hindi tayo makatulog ng maayos, no, kasi binabantayan din natin yung inabangan natin na motor. So yan, good evening sa inyong lahat dyan. Sa mga hindi nakapag-subscribe mga kaidol, no, paki-subscribe sa akin channel Bird Strike TV. Tsaka huwag niyong kalimutang pakipindot sa notification bell mga kaidol para updated kayo sa lahat ng video na aking may upload. So yan mga kaidol, no, ulitin ko sa inyo, pasensya na po sa mga upload namin, upload sa kapatid ko na hindi pa kami nakabalik sa pag-explore. So yan mga kaidol, sa nangyari ngayon mga kaidol, balak ko nang bumalik sa bundok para alamin kung totoo ba yung balita, kung sila ba yung kumuha sa motor ni Efraim. So may mga viewers, mga supporter namin ni Efraim na nagsabi na baka bandido yung kumuha ng motor niya. So ang pinagtaka ko lang mga kaidol, kasi hindi naman sila ginalaw, so hindi sila sinaktan, so motor yung target. So ang inaalala ko rin ngayon mga kaidol, kasi yung bahay na papasukin nila ay hindi talaga sila magigising. So may mga anting-anting din sila mga kaidol, no, na ginagamit nila sama-sama. Kaya todo ingat tayo. So yan, kumustahin natin si nanay karon kung ano balita sa motor talaga ni Efraim, no. So yan, si Efraim mga kaidol, kanina wala din tigil sa pag nakikibalita kung may na ba sa motor na nawala niya. Nawala niya motor. So kanina rin mga kaidol, doon din nagtanong din ako mga kaidol sa mga kakilala ko, no, kung may binibinta ba sa kanila na motor, para malaman natin kung ano yung sitwasyon talaga. So naawa na talaga ako sa kapatid ko mga kaidol, kasi yung hanap buhay niya na parang napalyar yung hanap buhay niya, kasi wala naman siyang masakyan patungo sa kanyang pagtrabahuan, kaya hindi siya nakapagtrabaho ng maayos. So todo tayo dito mga kaidol, kasi dito ba, so nakaano din tong lugar ni mama, talagang makulimlim. So yan mga kaidol, itong kahoy na nakita nyo, ito yung arahan ni Papa. Kahit nahinga na si Papa, yan, pumipilit pa rin siyang makaano. Ito yung
trabaho na kasi andito lang dito sa bahay. Malapit lang kaya pwede siya makapag-ano dito. So katulong niya dito mga kaidol si Rigor, yung anak ni Raya. So ayan. Ito yung kawawa talaga yung nangyari sa amin mga kaidol kasi mahirap na nga kami. Kami pa yung tinitira. So yan. Itong kahoy mga kaidol, ito yung trabaho ni Papa. So 7 piraso nito mga kaidol, 10 piraso nito itatali mo, 10 piraso, ano lang ang binta nito, 5 pesos. So mura lang yung ano dito, 7 piraso ha, 5 piso yung binta kukunin sa buyer. So yung paligid dito mga kaidol sa bahay ni Mama, talagang may mga puno ng ano, kahoy. So kailangan din namin mag-ingat dito mga kaidol mo, baka kasi may kunting tindahan din si tindahan din si Mama. So kailangan niya mag-ingat. So andito tayo, papasok tayo mga kaidol. So andito si Rigor. Rigor, ano sa'yo balita sa motor ni Kuan Prime? Wala pa? Wala yung balita? Ma, ano sa'yo balita sa motor ni Prime Oh, dito si Rigor mga kaidol mo. Wag yung kining Kuan yun? Ang di kanon ang mga kuan sa barangay dai, wala ikuan ang barangay? Wala man ay mga kay balusa. Ang ipray mo sa mo. Wala update dai nga wala na suspect sila nga kuan? Wala ito. Saon lang pagtrabaho ni Prime ni wala mang gi-service si Prime? Tingko ya ganing taon mo. Mangutang og motor way ka daw. Tingko ya sa akong anak. So nagplano siya mutang og motor? Ha? So yan mga kaidol, no? Yung kapatid ko na si Prime, balak sana niyang, kung wala siyang masakyan talaga, balak sana niyang mangutang ng motor. So ang problema din ngayon mga kaidol, kasi hindi ka naman makautang ng motor kung wala ka pang down payment. So pila gani ang down sa motor ma? Oo, kulang tayo na. Pila ikuan ba? Mga kuan siguro 5? 5 lang badya siguro. Badya? Ito pa gikawat, 5 taon. So 7K ang down payment kung mangutang si Prime. Pero ang problema, ang pagbayad na niya, makaya ba ka? Nagani na dili sa ka mga mo inana mo. Mo na nagduduha siya no? Oo, kay ayadan kita, kulara ang taon niya peloya. So yang adlaw sa iyang trabaho 400. Tapos butang na to, mangutang siya motor nga badya. Butang na to ang bulan 3,000. So ang adlaw ana 100. So 300 na lang mabilin sa iya ha. Kuhaan pag gasolina 50, 250 na lang. Buwan. Palit niya, bugas. Kung saan ang panudan lang pa, itabon mo kuhaan. Napay estudyante. Luwing ni kayo mo langhap. So nakakaawa na talaga si Prime mga kaidol, no? Kasi hindi na siya nakapasok sa trabaho ba. Balak naman niya magungutang ng motor pero wala namang pang down. So yung 5K, isang buwan na yung pag-ipunan mo. Iwan ko ba kung makaipon ka ng 5K. Tapos yung sahod ni Prime mga kaidol, ano lang, 400. So kukunan ng panggas niya, kukunan sa pangbayad araw-araw sa kung makautang siya ng motor. So iwan ko lang, di ko alam kung anong diskarte ni Prime para mabayaran niya kung makautang siya. Pero sa ngayon wala pa siya kasugod trabaho no.
So hanggang ngayon mga kaidol, hindi pa naka move on. Ano si Prime, talagang dinibdib niya yung ilang taon yung ano doon. So kahit sikanhan lang yun ng motor, pero galing sa pawis ba, yung pinaghirapan talaga. Kaya bigla lang nawala. Yan yung Udre, kay unsay kining update ba, kay na-blatter naman to sa barangay sa kining sa pulis. Diba mong yapon mo ni nakapait lagi pag Wala, kaya wala magod. pag pobre ra pud ta nya mo kuan taging una na ang mga kuan, wala gihapon, di gihapon makuan, di gihapon ma-resolve. May pinakapa itong pobre ra kita permente, di ta maasikaso sa yung nana nga sitwasyon. Wala din ano hilagi, wala gi kan hilagi kay nag-chat siya sa ako nga ako lang sa daw diri kay ug moadto pa ako sa iya, gasto lang mo magasto daw gihapon ko gasolina. Oo. Layo man. Mga kaidol kayo na. Isa ka Henry. So sa yung hindi pa ninakaw yung motor mga kaidol ay si Prime, pag galing sa trabaho, pagkatapos niya makapag-snack, ayan po, diretso siya dito. So, dito siya kay mama. Pero sa ngayon, wala na siyang service, ayan. Siguro, mga 1 week, isang bisis na lang siya makapunta dito kasi, ano yun, mag-chat sa akin na magpapasundo sa kanila. Tapos kukunin ko, tapos yatid ko naman. So, mga araw Saturday o Sabado. Kasi kung mula Lunes hanggang Biyernes ay busy rin ako sa hatid sundo ng mga bata sa school. Yung nagbabayad sa akin na buwan-buwan. Yun lang inasahin ko mga kaidol nga para makabili ng bigas. Tsaka ulam namin. Tapos yung mga ibang kailangan sa eskwela na kailangan yung pira na gagamitin. Malintag kining makakuan na kita makatabangan si Prima, di na siya mo trabaho. Gani. Sabi tabang ninyong kinikang nga tabang mo pa mangani po ninyo ng mga anak ninyo. Wala pa mahalin na mong wala pa muraha pa. Tagpila lagi ko na ba? Tag 5 ra no. 5. So bugkos mga kaidol. Yung kaya na sinabi ko, isang 10 piraso, 5 piso yung bili sa bili kay Papa. So napakamura lang yung bili dito, pero pag andun na sa pag ibibinta nila, ayan, yung kinukuha nila dito na 5 piso, bibinta nila ng 12 pesos or 15 pesos. So mas sila sa ginansya kaysa kasi parang kalahati yung ganansya nila. So, ikaw yung nagsakripisyo, mura lang yung mura lang yung binta mo sa kanila. Yan, pag sila na yung magbinta, ayan, 15 pesos, isang tali, 10 piraso. So, ganun kahirap yung mahirap talaga mga kaidol, yung mga kabus o timawa ba na kahit papano ay lumalaban ang patas. So yung mga kaidol, wala pa talagang update sa sa motor ni Prime. So pag lang namin kung talaga, so ipag lang namin kung hindi talaga maibalik yung motor na yon. So, ang sabi ni nanay, wala na mahimo, wala na kaming magawa. So, hindi naman pwedeng anuhin natin yung mga tao na, kasi mga kaidol, maraming nagsasabi na mga kapitbahay namin dito na pwede ninyong ipakulam yan para madala. So, sa amin hindi pwede yan mga kaidol, sa totoo lang. Kasi malaking kasalanan yung manira ka ng tao. So
pabayaan lang natin. Kung mabalik man sa amin yung motor ni Efraim, so yan, pasalamat lang po kami. Pero kung hindi, ayan, pasalamat rin po tayo kasi baka sila yung nangangailangan ba. Tanggap naman ni Efraim siguro. Pero sa tingin ko parang ano lang, panlabas lang yung sinasabi ni Efraim na wala tayong magawa, pero sa loob ng kanyang puso ay talagang dinidibdib niya yung nangyari sa kanyang gamit. Kasi mahal yun, yung ano mga kaidol, yung 10K para sa amin yun, malaking pira na yun. Yung 10K, 15K, ko ilang buwan naming paghihirapan yun. So, malaking kawalan talaga yun, yung motor na nawala ni Efraim, kasi doon siya kumukuha sa kanyang paghahanap buhay, pagtatrabaho. Yun po ang sinasakyan niya. Kaya malaking kawalan sa kanya yun. Siguro mga kaidol, kung meron lang ako, tutulong din ako sa kapatid ko, kasi hindi ko naman pababayaan siya na mahirapan talaga ng gusto sa kanyang buhay ngayon. So sana makaraos din kami sa mga pagsubok na dinaanan namin ngayon ni Efraim. Hindi man kami nakapagbalik sa pag-vlog namin sa pag-explore, pero ayan, problema naman. So di rin kami dapat kampante dito kasi yung si nanay namin may kunting tindahan, yung kinukunan ng pangaraw-araw nila na maggastos. So ang inaalala namin mga kaidol, kasi yung pagkuha ng motor ni Efraim, pati yung bindo piso wifi ay kinuha pa yung laman, pati mga laman ng tindahan. So kailangan talagang magbantay. O yung tulog mo na parang manok, kunting ingay, yan magigising ka. So yan lang po mga kaidol, sana suportahan nyo pa rin kami kahit wala kaming explore. Yan, nagtitiwala naman po kami sa inyo, sa inyong walang sawang suporta, at sana hindi kayo magsawang sumusuporta sa amin ni Efraim sa kalagayan namin ngayon. Sana maintindihan nyo po mga kaidol yung kalagayan namin. So shout out na lang po sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga viewers namin na solid na sumusuporta, o sa mga silent viewers namin na hindi namin kilala, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta po sa inyo. So ayan, sa mga OFW natin dyan na nanonood sa aming mga channel o sumusuporta rin sa amin, thank you so much. Sa iba't ibang lugar, from Korea, Japan, Hawaii, Singapore, from Kuwait, Qatar, marami tayong mga solid supporter dyan na nanonood sa atin o sa Maynila. So thank you so much mga kaidol. Kahit sa nangyari sa buhay namin ni Efraim ngayon, isang mapagpalang araw pa rin sa yung lahat o sa amin mga kaidol, kasi andyan pa rin po kayo na patuloy na nag-advise sa amin, gumagabay, at yung mga advice yung mga kaidol nakakatulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyong walang suporta. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.